Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. Isang malusog na New Year baby isinilang sa Pabella Hospital. Dalawang bata na sugatan dahil sa pamumulot ng paputok. Mga iligal na paputok sa Angono Rizal kinumpiska bago ang pagpapalit ng taon. Konstruksyon ng small farm reservoir sa pilot provinces, kumpleto na ayon kay Secretary Rex Gatchalian. At mga butanteng Filipino-Taiwanese hiniling na mabigyang pansin ang mga migrant workers. Tuwing magpapalit ang taon, isa sa mga inaabangan ng lahat ay ang New Year babies. Sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital, isang healthy baby boy ang sumalubong sa 2024. Narito ang report ni Gladys Tuwabi. Galak at pag-asa. Yan ang dulot sa pagsilang ng isang healthy baby boy para sa first-time mom na si Ronalyn Concepcion. At maging sa mga medical staff sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa pagpasok ng 2024. Eksaktong alas 12 ng madaling araw nang isilang ni Ronalyn ang kanyang first baby na si Jaden Rayleigh Dizon. Aniya, matagal na umano nilang pinangarap na magkaanak. Aminado man siyang mahirap ang panganganak, di naman matatawaran ang galak sa biyayang natanggap nilang mag-asawa. Sana lumaki siyang healthy, matulungin, magalang at may kakasod. Pero worth it naman po nung lumabas na si baby, nakita ko siya healthy. Isang malaking biyaya, blessing sa amin mag-asawa. Labis din ang tuwa ng mga medical staff sa pagsilang ng unang baby sa Fabella Hospital sa taong 2024. Lalo na at ito ay healthy at normal lang ang naging delivery. Ayon kay Dr. Brennan Ian Capuno, OBGYN high-risk pregnancy specialist ng ospital, taon-taon ay nasa 10,000 hanggang 11,000 ang isinisilang na sanggol sa Fabella Hospital. Aniya, walang binabayaran ang mga pasyente dito mula sa laboratorio, bills at iba pang bayarin dahil inilalapit nila ang mga ito sa Malasakit Center kung walang PhilHealth ang pasyente. Sa kasalukuyan, nagluwag na ang ospital at inalis na ang antigen testing sa mga nanay. Gayunpaman, nananatiling nakasuot pa rin ng face mask ang mga medical staff dito. Gaya ng regular na proseso, idinadaan muna sa evaluation ang mga buntis upang i-assess bago ito tuluyang ipasok sa operating room. Mula po nung nababa yung public health emergency ng COVID, hindi na po lahat ng pasyente natin is-screen natin para sa COVID-19 testing. Pero po, lahat po ng may mga sintomas pa rin po ng COVID, in-screen pa rin po natin sila. Sinusunod pa rin po natin yung mga protocols na binibigay ng ating ng Department of Health. At existing pa rin naman po yung mga COVID-19 isolation rooms po natin. Inaasahan ngayong taon ay lilipat sa panibagong building ang Fabella Hospital na mayroong 1,000 bed capacity upang makapag-accommodate pa ng mas maraming nanay na manganganak. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawang bata ang isinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center matapos na masugatan dahil sa paputok. Bandang alas 6 ng gabi kahapon, dinala sa JRMMC ang 12 taong gulang na batang lalaki matapos sumabog sa kamay nito ang pinulot na plapla. Isa sa ilalim pa ito sa x-ray at saka ina-assess ang kanyang kondisyon. Ayon sa kanyang ina, posibleng maputulan ng ilang daliri ang bata dahil sa natamong injury. Samantala, agad din na discharge ang unang pasyente ng JRMMC na biktima ng paputok na dinala sa ospital kahapon ng umaga.
Ilang oras bago ang pagtatapos ng taong 2023, kahon-kahon ng mga iligal na paputok ang nakumpiska sa pag-iikot ng Rizal Police Provincial Office kahapon. Nagkagulatan naman nang dumating ang Rizal Police Provincial Director sa isang lugar sa Angono, Rizal upang tignan ang mga ibinibentang firecrackers ng mga vendor. Kagabi, December 31, kahon-kahon ang mga nakumpiskang malalakas na paputok tulad ng Plapla, 5-Star at Sawa. Ating kinonpiska, ito'y nagpapatunay na hindi natin tolerate itong mga ganito dahil ito'y nakakadisgrasya ng mga paputok at pwedeng makasanhi ng injury, pagkaputol ng mga daliri or pagkasunog ng bahay pag ito'y nasindihan at hindi nasunod yung tamang yung safety regulations. Ayon naman sa PPO, wala pa namang naiulat na sa kanila na biktima ng pagsabog ng paputok. Sinira ng Cavite Police ang nasa mahigit 300,000 pisong halaga ng mga paputok at pailaw na nakumpiska sa lalawigan. 7 naman na fireworks-related injury ang naitala ng Department of Health, Region 4A bago magpalit ang taon. Samantala, isang bahay sa bayan ng Kawit ang tinupok ng apoy kagabi sa lalawigan. Narito ang report ni Benedict Samson. Isang araw bago ang pagpapalit ng taon, nasa mahigit 300,000 pisong halaga ng iba't ibang uri ng mga paputok ang sinira ng Cavite Police, Bureau of Fire Protection of BFP at Imus City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO sa Camp Brigadier General Pantaleon Garcia sa Imus City, Cavite. Kinabibilangan ito ng Sinturon ni Judas, 5-Star, Piccolo, Quitis, Special Junior Bawang at iba pa ang sinira ng mga otoridad. Ayon sa Cavite Police, paraan ito upang masiguro na hindi na muling magagamit ang mga naturang paputok. Samantala, umabot na sa 7 ang naitatalang bilang ng kaso ng Department of Health o DOH Region 4A ng mga fireworks-related injuries sa rehiyon simula noong December 21 hanggang December 31. Ngunit mas mababaan nila ito ng 47% o 6 na kaso kumpara sa naitalang bilang noong nakalipas na 5 taon o mula noong 2018 hanggang 2022 sa kaparehong panahon. Ang mga nakuwang datos ay mula sa mga Sentinel Hospital sa Calabarzon Region. At sa Kawit, Cavite, baga alas 11 naman ng gabi nang sumiklab ang sunog sa isang bahay sa barangay Magdalopotol, Kawit, Cavite. Bandag 11:19 PM na nang ideklarang fire out ang sunog. Niimbestigahan naman ang naging sanhi at talaga ng natupok na ari-arian. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bilang arkitekto ng foreign policy ng Pilipinas, bahagi na ng trabaho ng Pangulo ng Pilipinas ang makipag-ugnayan sa ibang mga bansa, patibayin ang alyansa at kooperasyon para sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Pero ano-ano nga ba ang mga naging bunga ng foreign trips ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Ilang mahahalagang batas rin ang pinirmahan ni PBBM para sa taong 2023. Alamin natin sa pagrepaso ni Nel Maribuhok. Pagpapalakas sa relasyon sa ibang mga bansa, paghahanap ng mga nais na mamuhunan sa Pilipinas na inaasahan namang makakalikha ng mga oportunidad para sa mga Pilipino. Kabilang lamang yan sa mga sinasabing dahilan kung bakit kinakailangan bumiyahe sa ibang bansa ang Pangulo ng Pilipinas. Ngayong taon, 12 beses umalis ng bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang working o state visits. Ilang investment pledges o pangakong pamumuhunan mula sa mga foreign investor ang kanya nakuha. Kabilang dito ang 1.3 trillion pesos mula sa China, mahigit 721 billion pesos sa Japan, Washington DC sa US na may 73 billion pesos investment, Malaysia na may 15 billion pesos, Indonesia 1.2 billion pesos, Singapore 11 billion pesos, at Riyadh, Saudi Arabia na may 213 billion pesos.
Habang sa sidelines naman ng APEC Summit sa San Francisco, California, nakuha naman ni PBBM ang mahigit 33.6 billion pesos na pamumuhunan. Sa kabuuan, aabot ito sa 2.3 trillion pesos investments na inaasahang lilikha ng libu-libong trabaho para sa mga Pilipino sa mga susunod na taon. Hindi lang naman ukol sa pamumuhunan ang isinusulong ng Pangulo, naging diretsyahan rin siya sa pagtalakay sa usapin sa West Philippine Sea sa mga international forum. The challenge for us remains that we must never allow the international peaceful order to be subjected to the forces of might applied for a hegemonic ambition. The future of peace rests now on how we together face this challenge to that peace. Dahil sa isyu ng seguridad sa West Philippine Sea at banta ng geopolitical tension, isinulong rin ng Pangulo ang lalong pagpapatibay ng kooperasyon sa defense at security sa Estados Unidos, Japan at sa iba pang mga bansa sa Asia. Sa kanyang pagbisita sa ibang mga bansa, hindi rin nakakalimutan ng Pangulo na bisitahin at kamustahin ang kalagayan ng ating mga kababayan sa ibang mga bansa. Lahat po kayo ay nagsakripisyo na kayo ay nakahiwalay sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga pamilya, sa inyong bansa. But your incredible determination and resilience are truly impressive. Ilan lamang ito sa mga naging pakay ni PBBM sa kanyang foreign trips ngayong taon. Isa sa pinaka-importanteng trabaho ng Pangulo ang paglagda o pag-aproba sa mga isinusulong na panukalang batas ng Kongreso. At ngayong taon, ilang mahalagang batas ang pinirmahan ni Pangulong Marcos. Ikinararangal ko na pirmahan ng batas na ito upang tuluyan ng makalaya sa pagkakautang ang ating mga magsasaka mula sa araw na ito. Kabilang sa naging ganap na batas ay ang Republic Act No. 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Sa ilalim ng batas, hindi na pagbabayarin ng agrarian beneficiaries ng kanilang unpaid amortization. Ang controversial na Maharlika Investment Fund o MIF ay ganap ring na isa batas. Ito ang kauna-unahang Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas, kung saan ang seed money ay ilalagak sa iba't ibang pamumuhunan tulad ng sa infrastruktura, upang magkaroon ng malinaw na master plan para sa pagbuo ng trabaho, tugunan ng unemployment at underemployment, tuluyang naisabatas ang Trabaho para sa Bayan Act. Dalawang malaking panukala ang nilagdaan ng Pangulo habang siya ay naka-home isolation dahil sa COVID-19 noong December 5. Ang Public-Private Partnership Code of the Philippines o PPP Code at Internet Transactions Act of 2023. Layon ng PPP Code na patatagin ang partnerships ng public at private sector sa pagtugon sa kakulangan ng infrastructure system. Ang Internet Transactions Act naman ang magbibigay proteksyon sa mga mamimili at negosyante habang pinalalakas rin ng e-commerce. Ilan lamang ito sa major legislation na inaksyonan ni Pangulong Marcos ngayong taong 2023, kabilang na ang pagsasabatas ng 2024 National Budget. Nel Maribuhok para sa Repaso 2023. Iniulat ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian kahapon, December 31, na tapos na ang konstruksyon ng mga maliliit na reservoir o ang Project Local Adaptation to Water Access o LAWA. Sa isang pahayag, sinabi ng kalihim na dahil sa pagtatapos ng nasabing proyekto, magiging mas magaan ang pasani ng mga magsasaka sa taong 2024. Partikular na makikinabang dito ang mga bayan ng Aguinaldo, Alfonso Lista at Hungduan sa Ifugao, Sebaste, Barbaza at Sibalom sa Antique, at Laac, Moncayo at Compostela sa Davao de Oro mula sa mga small farm o SRFs. Idinagdag ni Secretary Gatchalian na ang mga lokal na residente mismo ang nakilahok sa Project LAWA at sila ang nagtulong-tulong sa pagtatayo ng mga water reservoir kung saan makikinabang ang kanilang komunidad sa harap ng posibleng epekto ng tagtuyot sa kanilang kabuhayan. Ang Project LAWA ay naglalayo na tulungan at protektahan ang mga mahihirap at vulnerable community mula sa epekto ng unti-unting pagdating ng El Nino sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mapagkukunan ng tubig
at karagdagang suporta sa kita. Isang bagong bisikleta at sidecar ang ipinagkaloob ng UNTV News sa mag-asawang nangangalakal na nakatira lamang sa kalsada sa Quezon City. Ayon sa mag-asawa, magagamit nila ito ng husto para madagdagan ang kita at makaipon upang makarenta ulit ng bahay. Narito ang ulat ni JP Nunez. Pangangalakal ng basura ang hanap buhay ng mag-asawang Joan at Aldrin. Kasama sila sa mga informal settlers na naninirahan sa gilid ng kalsada sa Nia Road sa Quezon City. Nagrerenta sila ng bike na may sidecar para makapangalakal, binabayaran nila ito ng 70 pesos kada gamit. Pero dahil luma na ang nirerentahang sidecar at nasira na, binawi na ito ng may-ari. Sinubukan ng mag-asawa na gumawa ng kariton, pero dahil maliit ang gulong, hindi rin ito magamit sa pangangalakal dahil maaaring bumigay kapag may nakasakay ng mabigat. Bilang solusyon, naisip nilang magrenta na lang ng kariton na babayaran ng 50 pesos kada gamit sa mga kakilala nilang may katulad na pinagkakakitaan. Pero ayon kay Joan, mabagal daw itong gamitin kumpara sa sidecar. Kasi yung kariton po namin, maano yung gulong, hindi pwedeng pangkalakal. Lagayan lang po ng gamit. Pag kariton kasi sir, mabagal, hindi kagaya ng sidecar. Mabilis lang siya. Noong 2020, napalayas umano sila sa nirerentahang paupahan dahil hindi na makabayad, kaya naman napilitan sila na sa kalsada na muna tumira. Kapwa nag-aaral ngayon sa high school ang dalawa nilang anak. At dahil nakita ng UNTV News ang kanilang pangangailangan, pinagsikapan nating tugunan ang kanilang munting hiling. Isang bagong bisikleta na may sidecar, kumpleto sa ilaw at blinker ang ipinagkaloob sa mag-asawa. Ayon sa kanila, magagamit na nila ito sa hanap buhay para mas lumaki ang kanilang kita. Kumpara sa kariton, mas makakaikot pa sila ng 3 beses sa isang araw para makapangalakal. Madadagdagan din ang nasa 400 pesos nilang kita kada araw. Sobrang saya ko po talaga po kasi nangahiram lang po talaga ako sa sidecar. Di ko po akalain na kami po yung mapipili ng Panginoon sa binigay po ng biyaya na yan. Talagang matagal ko na po talagang gusto magkaroon po sa sarili sidecar po para din po kasi ang mga nahiram. Sa akin po kasi binaboundary ko sa araw-araw 70 pesos, pambili lang po ng bigas. Malaking tulong po na sa akin, mas mapabilis po kasi pag nakapuno po yan, balik na po agad, tapos tatawi lang po namin. Tapos balik na po agad ulit sa pangangalakal. Yung karaton po kasi tagal bago makarating dito eh. Bukod sa bisikleta at sidecar, pinagkalooban din sila ng mga grocery items na magagamit naman nila sa ilang araw na pangangailangan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pangangalakal ng basura. Matapos na ilang beses na ipagpaliban ay natuloy na rin ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE noong nakaraang Oktubre at 30 nitong nakaraang taon. Kabilang naman dito ang 3 landmark innovations ng electoral exercise na kauna-unahan sa kasaysayan ng halalan sa bansa. Ayon sa Commission on Elections, layo ng mga pagbabagong ito na mas maging maalwan ang pagboto tuwing magdaraos ng eleksyon. Narito ang pagrepaso ni Dante Amento. Ito ang tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC dito sa Maynila kung saan ang gagaling ang sentro ng mga pagpaplano para sa pagdaraos ng mga halalan sa bansa. Naging hands-on si Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa nakaraang October 30, 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. May mga bagong proseso ang sinubukan ng COMELEC alinsunod sa kung ano ang mas maalwan o magaan para sa ating mga kababayan para sa kanilang karapatan na makaboto. Dapat kasi ang COMELEC ay responsive din doon sa mga panawagan na i-improve natin ang ating electoral process. Of course, without setting aside yung issue ng transparency, inclusiveness, at saka yung accountability. 3 beses na naipagpaliban ang BSKE mula pa noong 2018. Pero nitong October 30 ngayong taon ay natuloy na ang makasaysayang halalan. Sa 2023 BSKE, 3 landmark electoral processes din ang sinubukan ng COMELEC
Kabilang sa mga unang beses na isinagawa sa nakaraang BSKE ang early voting hour mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga para sa mga kababayan nating matatanda, persons with disability o PWD at mga buntis para hindi na sila makipagsiksikan sa maraming tao. 14 na malls din ang ginamit ng COMELEC sa Metro Manila, Luzon at Visayas para sa pilot run ng mall voting sa layong maging maalwan o maginhawa ang pagboto ng ating mga kababayan. Isang word lang, we transformed the electoral process. Ano ibig sabihin ng transform? Madaming mga pagbabago, madami kami mga ginawa dito, lalong-lalo na sa vulnerable sectors natin. Makasaysayan din ang pilot automated BSKE sa 3 barangay ng Paliparan 3, Zone 2 sa Dasmariñas City, Cavite at Barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Gumamit ng vote counting machine sa halip na mano-mano ang botohan. At naisabay din dito ang plebisito sa Bulacan na plano sanang gawing highly urbanized city ang San Jose City del Monte, Bulacan. Batay sa desisyon ng Korte Suprema, ang mga nahalal sa barangay at SK elections noong nakaraang October 2023 ay lumalabas na nakaupo na sa pwesto noon pang December 2022 kung saan noon pa dapat na isagawa ang halalan. Kaya naman mahigit 2 taon na lang silang uupo sa pwesto dahil muli na namang magdaraos ng halalan sa 2025. Idineklara ng SC na unconstitutional o hindi naaayon sa saligang batas ang pagpapaliban ng BSKE mula December 2022 sa 2023. Ayon sa COMELEC, 73% ang naging voter turnout nitong nakaraang halalan na mataas kaysa mga nagdaang BSKE mula 2002. Naniniwala ang COMELEC na marami pa silang dapat baguhin at pag-ibayuhin sa sistema ng botohan na nakaagapay sa mga makabagong teknolohiya upang mas mapaganda pa ang electoral process sa Pilipinas. Itong mga ganitong klaseng mga reforms, mga pagbabago, nakapag-transform ito not only the process but likewise within the entire institution. Bago pa man sumapit ang taong 2025, ngayon pa lamang ay marami ng mga paghahandang ginagawa ang COMELEC upang tiyaking preparado sa 2 malalaking halalan, kabilang na ang 2025 midterm elections at barangay at SK elections. Ako si Dante Amento para sa Ripaso 2023. Hiniling ng mga Filipino-Taiwanese voters sa magiging bagong presidente ng Taiwan na mabigyang pansin ang kapakanan ng mga migrant workers at mga immigrant. Sa January 13, nakatakdang isagawa ang presidential elections sa self-ruled island. Narito ang report ni Amiel Pascual. 3 presidential balls ang maglalaban sa Taiwan general election na isasagawa sa January 13. Magaharap sina current Vice President Lai Ching-te ng Democratic Progressive Party, New Taipei Mayor Ho Yo-i ng Kuomintang Party at former Taipei City Mayor Ko Wen-je ng Taiwan People's Party. Kabilang sa mga eligible voter ay ang mga Filipino-Taiwanese. Bukod sa maayos na leader, ilan sa kanilang mga nais mabigyang pansin na magiging bagong pangulo ay ang mga issue na may kinalaman sa mga immigrant at migrant worker. Sa kasalukuyan, 12 taon lamang pwedeng magtrabaho ang mga migrant worker sa manufacturing sector at 14 years naman para sa mga household worker. Isa rin sa idinadaing ng mga migrant worker ang mataas na brokerage fee na sinisingil sa bawat manggagawa buwan-buwan. Sana po yung maging presidente po ngayon, maayos mamuno. Sana talagang maging regular po yung minimum wage po ng mga migrant workers. Pangalawa, syempre na makapag-extend pa po dito sa Taiwan, hindi lang po 12 years, sana 15 years na po sana. And kapag po skilled po sila, sana madali po yung pag-process ng permanent residency. Tapos yung pinakahuli po, sana maayos na po yung problema sa broker. Kasi yan po talaga yung laging problema ng mga kababayan natin dito sa Taiwan. Sana yung maaalala ng presidente ng Taiwan o bigyan ng unlimited na pag-stay ng mga migrant dito sa Taiwan.
As of 2022, tinatayang nasa halos 800,000 ang mga foreign residents sa Taiwan, kabilang ang nasa 150,000 mga Pilipino. Malaking bahagi ang ginagampanan ng mga migrant workers sa Taiwan upang tugunan ang kakulangan sa mga manggagawa dahil sa bumababang populasyon sa teritoryo. Samantala, upang hikayatin ng mga bagong immigrant na bumoto, ay translated sa iba't ibang wika ang election ad campaign gaya ng Vietnamese, Indonesian at Filipino. Bukod sa presidente at vice-presidente, kabilang sa mga iboboto ay ang district legislator at partido. Amiel Pascual, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kumpanyang Google nakipagkasundo na isettle ang $5 billion lawsuit laban sa di umano'y pag-ihispiya nito sa mga taong gumagamit ng incognito mode sa Chrome browser. Alamin natin ang detalye ng balita sa report ni Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Yes, Jeffrey, good morning. Yes, good morning Kuya, good morning Kat. Nakipagkasundo ang Google na isettle ang $5 billion lawsuit nito laban sa umano'y pag-iispiya nito sa mga users na gumagamit ng incognito mode. Isang class action lawsuit na isinampa sa Google noong 2020 kung saan ayon sa argumento ng plaintiff, pinaniniwala ng Google na hindi nito tinatrack ang internet activities ng mga users habang naka-incognito mode. Sinabi din ng plaintiff na ang advertising at iba pang technologies ng Google ay patuloy na nagkakatalog ng mga detalye ng site visits at iba pang aktibidad ng mga users. Ayon din sa reklamo, ang pag-track na ito ng Google ay nakakuha ng anila ay unaccountable trove o di masukat na dami ng impormasyon ukol sa mga users na nag-aakalang ang Google ay gumagawa ng mga hakbang upang protektahan ang kanilang privacy. Hindi naman naiulat ang mga terms ng settlement na pagkakasunduan ng Webes at ito ay kinakailangan pa ring aprubahan ng federal judge. Umaasa naman ang mga abogado ng plaintiffs na may ipresenta sa korte ang pinal na kasunduan sa Pebrero ngayong taon. Balik sa iyo, Kat. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Muling kinansela ang fireworks sa Kuala Lumpur City Center sa pagsalubong sa taong 2024. Ito ay upang makiisa umano sa mga nakararanas ng mga pagsubok sa nagdaang taon. Narito ang report ni Sir Yambao. Ipinahayag ng Kuala Lumpur City Center o KLCC noong December 28, 2023 na ikakansilang muli ang fireworks display sa lugar sa pagpapalit ng taon kaninang madaling araw. Ito umano ay upang maipakita ang pakikipagkaisa ng Malaysia sa mga nakararanas ng mabibigat na pagsubok at mga kahirapan sa buong mundo. Ipinahayag naman ng organizers nito na imbes na manood ng fireworks display sa pagtatapos ng taong 2023 ay magtungo sa KLCC Park na kinaroroonan ng Lake Symphony Fountains upang mag-unwind, mag-isip at panoorin ang mga pailaw ng Petronas Twin Towers kaninang hating gabi. Simbolo ng mga pinagdaan na taon at mga inaasahang haharapin pa sa pagpasok ng bagong taon. Habang ang ibang mamamayan ay nakikisa sa mithiin ng KLCC The Place, ilan sa mga netizens ay nadismaya sa late information na ibinigay nito dahil sa pag-asang ang makakapanood nito ay nag-book pa ng hotel accommodations ang ilan at di maaaring kansilahin at makakuha ng refund. Hindi rin nalimutan ng mga netizens ang pagkansila ng fireworks para sa countdown noong nakaraang taon dahil naman sa mga naganap na natural disasters gaya ng pagbaha at iba pa. Samantala, ang nakaraang desisyon sa cancellation ng New Year's Eve celebration na kalimitan namang ginaganap sa Dataran Merdeka, Kuala Lumpur ay ibinaba ni Malaysia Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kagabi, ang Sarawak State Government lamang ang nagsagawa ng celebration ng pagpapalit ng taon sa Kuching Waterfront. Sherian Bao, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Patuloy na magdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon ang hanging amihan, habang apektado naman ng easterlies ang nalalabing bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, makararanas ng maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan ang Batanes at Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Makararanas naman ng bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin na may pulo-pulong mahinang pag-ulan ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon at ang Cagayan Valley. Magdudulot naman ng bahagyang maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng easterlies o hanging amihan sa nalalabing bahagi ng bansa. Ayon naman sa Pag-asa, wala namang binabantayang low pressure area o sama ng panahon na maaaring makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Sa taong 2023, hindi lamang ang matitinding giyera ang tumatak sa pangyayari sa ibang bansa, kundi maging ang pananalasa ng iba't ibang kalamidad, kabilang na ang malalakas na lindol at mapaminsalang bagyo. Sama-sama tayong magbalik tanaw sa ilang malalaking pangyayari sa labas ng bansa sa pagrepaso ni James Buntuyan. Pebrero ngayong taon nang yanigin ng isang malakas na lindol ang bansang Turkey, maging ang ilang bahagi ng Syria na umabot sa magnitude 7.8. Sa tindi na lindol, umabot sa mahigit 50 ang mga nasawi, kabilang ang 2 Pilipino, habang mahigit 100,000 ang mga sugatan. Gumuho ang maraming gusali at nagkawasak-wasak ang maraming mga bahay at ari-arian. Sa datos ng Philippine Department of Foreign Affairs, mayroong mahigit sa 200 mga Pilipino sa Turkey ang naapektuhan ng malakas na lindol na tumama doon. Maraming mga bansa ang tumulong sa Turkey, kabilang na ang Pilipinas, upang mailigtas sa mga taong nadaganan ng mga gumuhong gusali at natabunan ng mga nabagsakang debris. Situation po kasi dito, just like any we have anticipated in a disaster situation, marami po mga health facilities na either not functioning or partially functioning. So, kaya po ang unang request po ng Turkey government is actually EMT type 2 and type 3. Wala po silang pupuntahan ng mga ospital o mga klinika at tayo po nagpo-provide ng medical services for them. Kaya nga po so far we're able to treat 55 patients for the past 2 days. Setyembre naman ng ngayong taon nang tumama ang magnitude 6.8 na lindol sa Morocco. Nasa 3,000 mga tao ang namatay habang mahigit sa 5,000 ang naitalang sugatan. Pinakanasalanta ang syudad ng Marrakesh na tahanan sa mahigit 800,000 populasyon. Marami ang nawalan ng tirahan at naging pahirapan rin ang pag-abot ng tulong sa mga biktima ng lindol. Pero hindi dito nagtatapos ang serye ng malalakas na lindol. Dahil nito lamang December 18, nagulantang ang marami nang biglang yanigin ng magnitude 6.2 na lindol ang Gansu province. At dahil marami ang mahihirap sa naturang bayan kung saan gawa lamang sa lupa at clay ang karamihan ng mga bahay, marami ang nawasak ang tirahan. Umabot sa mahigit 120 ang bilang ng mga nasawi at naging pahirapan pa rin ang rescue operations dahil sa matinding lamig na nararanasan sa lugar. Ito na ang tinaguriang deadliest earthquake sa China sa loob ng nakalipas na isang dekada. Bukod sa lindol, naranasan rin ang matitinding mga bagyo na nagdulot ng mga pagbaha sa ilang pang mga bansa ngayong 2023. Buwan ng Setyembre nang manalasa sa Libya ang bagyong Daniel. Sa tindi ng mga naranasang pag-ulan, bumigay ang 2 mga dam sa lugar na nagresulta sa mabilis na pagragasan ng tubig sa mga bahay at maraming mga istruktura rin ang nasira. 4,000 mga tao ang naitalang nasawi at marami ang hindi na natagpuan pa matapos na anurin ng rumaragas ang tubig. Noong namang July 29, nanalasa ang Typhoon Doksuri sa 16 na mga bayan sa China. Ito ang unang pagkakataon na nakaranas ang China ng malakas na bagyo sa loob ng 140 taon. 我说我活这么大了，第一次见着这么可怕的洪水。为什么呀？啊，我没瞅见过可怕呀！我这么大
样事儿都没见着过。山上今天泄洪，这几天雨太大了，然后呢，可能山上就开始往下泄洪水，然后呢，造成这个城区发生了内涝。政府是要求非必要不出门，但是我没有办法，因为我的孩子生病了，然后我得去他奶奶家去看他去，就这样。大家还是注意安全，尽量不要出门了。 Matapos nito ay isa pang malakas na bagyo ang tumama sa Southern China na naging dahilan upang magsilikas doon ang mahigit sa 800,000 mga residente. Maraming mga bahay ang gumuho at gayon din ang mga ari-arian na nagtamo ng matinding pinsala. Ayon sa pag-aaral ng United Nations, ang 2023 ang maituturing na hottest year on record kung saan ang climate change ang sinasabing isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng extreme weathers. Kaugnay nito ay kumikilos na ang iba't ibang mga bansa upang labanan ang lumalalang epekto ng climate crisis sa buong mundo. Ako si James Montuyan para sa Repaso 2023. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of Proverbs, chapter 11, verse 17 na nagsasabi, "The merciful man doeth good to his own soul, but he that is cruel troubleth his own flesh." Ang maawaing tao ay gumagawa ng mabuti sa kanyang sariling kaluluwa, ngunit ang taksil ay bumabagabag sa kanyang sariling laman. Good morning, Kuya! Ang bilis ng araw! Ngayon ay January 1, 2024 na. Batiin muna natin ng happy viewing ang lahat ng nakatunin sa ating programa ngayong umaga. Aside sa inyong TV sets, mapapanood niyo po ang Good Morning Kuya sa UNTV News and Rescue official YouTube channel at sa Good Morning Kuya Facebook page. Kaya like, share, and subscribe. That's right! At para sa mga kababayan nating nakaantabay, narito po ang ilang advisories for today. Paalala po sa mga kababayan nating sumasakay sa MRT Line 3. Adjusted po ang operating hours nito ngayon January 1, 2024. Nagsimula ang first trip sa North Avenue at Taft Stations kaninang 6:30 a.m. Ang last trip po sa North Avenue Station ay 9:30 p.m. habang 10:09 p.m. naman sa Taft Avenue Station. Samantala, bukas naman po, January 2 hanggang January 3 ay regular weekday schedule ang ipinatutupad ng MRT Line 3. 4:30 a.m. ang unang biyahe ng tren sa North Avenue Station habang 5:05 a.m. naman ang first trip sa Taft Avenue Station. Ang last trip naman sa North Avenue ay 9:30 p.m. habang 10:09 p.m. naman ang huling biyahe ng tren sa Taft Avenue. Maganda na may balita tayo tungkol sa mga ganito kasi kahit sabihin natin na January 1, madaming mga walang mga trabaho pa, mga kumbaga naka-holiday break din sila. Pero still may mga babiyahe at babiyahe lulubusin yan para magkaroon din naman sila ng time for their self and for their mga pumupunta-punta sa mga kamag-anak. May biyahe pa. Meron pa rin bumabiyahe. Mga trains na. Kasi naranasan ko na yun na hindi ako aware na meron palang nag-iba sa schedule ng tren. Ang hirap mag-commute ng kasi mas madali naman talaga kapag tren. Mahirap maghanap kunyari ng mga ibang sasakyan na hindi tren kapag hindi mo alam na may mga gantong adjustment. Nasaran na ako ng LRT. Kasi alas 10 pauwi na ako. Alas 10 nagsara. Hanap ako ng jeep. Saka yung mga sanay talaga na ito yung ginagamit, hindi sila gumagamit ng ibang mga mode of transportation. Kaya mas maganda na at least may mga ganito tayong abiso. Magkakaroon na sila ng idea. Magtatanong na ba sila saan yung pwede nilang ibang sakyan? Para iwas convenience. Katulad kanina. Iwas inconvenience. Iwas inconvenience. Kasi katulad kanina, 10:09. Ba't kaya 09, no? Para daw may 9 minutes ka pa. May 9 minutes to prepare. Para tumakbo. Oo. Yung 10 magsasara dun sa may unang station kasi papunta sa top mga 9 minutes siguro. Bilis na. Kaya magandang reminder na meron tayong oras para iwas hassle, di ba? Totoo. Tsaka sumunod tayo sa oras. Yung iba tumatawad pa sa ganyan. Pwede pa ba habol pa kami? Meron? Pag sarado na, sarado na yun. Oo, pero di ba yung iba
kasi pag alam nyo na, kapag may mga gusto rin talaga sila pang gawin, may mga ibang gustong makiusap dyan, yung parang hahabol. Pero talagang dapat sumunod tayo dun sa oras. Huwag tayo masyadong May mga app na nga eh. May mga app na pwede mong i-download. Tapos pwede ka nang mag-search doon ng mga alternative na mga commuting routes na pwede mong gawin. Kunyari, walang tren, pwede ka maghanap ng pwede bang na-update ruta ng kaya van. sa ganitong mga Hindi, pero makikita mo lahat ng options mo. Okay. Pwede mo na malaman kung ano yung ibang option mo kung sakaling masaran ka. Oo, may bus. At least. Good news naman pala yan. Pero ito, another good news naman po sa mga naghahanap ng trabaho dahil may ilang job vacancies po ngayon sa Department of Foreign Affairs. Narito po ang bakanting posisyon na pwedeng applyan at kung kailan dapat maipasa ang inyong aplikasyon. Una po ay ang Supervising Administrative Officer. Ang deadline po ng pagpapasa ng aplikasyon para dito ay sa January 10, 2024, 5 p.m. po yan. Pangalawa po ay ang Information Technology Officer 1. Kung interesado po kayo dito mga kasambahay ipasa po ninyo ang inyong job application hanggang January 4 hanggang 5 p.m. lang din po. At pangatlo, ang Administrative Officer 1. Sa mga gusto pong mag-apply sa posisyong ito hanggang mamayang alas 5 na lamang po ng hapon ang deadline para sa submission of application. Tanging ang mga aplikasyon na kumpleto sa requirements at naipasa sa takdang oras ang ipoproseso ng DFA. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang dfa.gov.ph/job vacancies. So talagang sa time pa rin talaga tayo dito. No? So kahit gaano kaganda pa yung laman ng resume mo, kung wala ka sa tamang oras, kulang yung mga ipinasa mo, wala din. So dapat talaga susundin natin yung oras ng pagpapasa. Saka timing na timing yan dahil nga unang araw ng taon. Meron na agad good news. Vacancy. Diba? Sa mga kailangan ng trabaho, apply na po kayo. Meron pa po kayong 10 days dahil January 10 nga itong deadline ng pagpapasa. Yung iba kasi sila ng deadline, meron yung mamaya na. So kung yun yung para sa inyo, bilisan na ang pagpapasa. Galaw-galaw na tayo mga website. Alam ko meron ako i-refer sa IT kasi hindi mo lang kailangan ng IT Officer 1, di ba? I-refer ko na dyan. Maraming kilala ba natin yan? Marami kasi talaga. Huwag mo kaming iwan. Ha? Hindi ba ikaw yun? Hindi naman. Dito lang ako. Sige. Tsaka alam ko isa rin sa mga requirements dyan sa DFA is kailangan pasado ka ng civil service ng exam. Kaya isa sa mga requirements. government talaga. Oo nga pala, meron kang kakilala sa DFA. May kakilala tayo dyan sa DFA. Isa sa mga requirements yan. Baka naman. Joke lang. Hindi, pero maganda nga kasi yung iba talaga gusto nila magtrabaho sa mga government agencies kasi yung habol din nila yung mga benefits din na makukuha nila. So yung mga gusto talaga makapasok sa mga government agencies, magkaroon ng trabaho sa mga ganito, perfect time nito para sa inyo. Diyan DFA yan, no? So, wag na natin palagpasin pa, lalo na kung pasok naman kayo dun sa mga kwalifikasyon na hinahanap nila. Samantala mga kasangbahay, balik tanaw muna po tayo sa ating kasaysayan dahil halos 3 dekada na nang muling maitatag ang World Trade Organization. Ito ang nag-iisang global international organization na nangangasiwa sa pagpapatupad ng mga polisiya pagdating sa usapin ng kalakalan. Balikan natin ang naging kasaysayan nito sa ating Today in History. January 1, 1995, opisyal na naitatag at nagsimula ang operasyon ng World Trade Organization o WTO na humalili sa General Agreement on Tariffs and Trade. Nang maitatag ang United Nations noong 1945, ay walang ahensyang nabuo na nakatuon para sa kalakalan. Dahil dito ay nagsagawa ng pagpupulong ang mga kinatawan ng 23 bansa sa Geneva, Switzerland noong 1947 na nagresulta sa pagkakabuo ng General Agreement on Tariffs and Trade. Ngunit noong September 20, 1986 ay inilunsad ang isang multilateral trade negotiations sa Punta del Este, Uruguay na dinaluhan ng mga kinatawan ng iba't ibang bansa. Ang final session ng Trade Negotiations Committee para sa multilateral trade negotiations ay isinagawa mula April 12 hanggang April 15, 1994 sa Marrakesh, Morocco. April 15, 1994 ay lumagda ang mga representante ng mahigit 100 bansa sa napagkasunduang mga pulisiya ukol sa kalakalan at sa pagtatayo ng World Trade Organization. Sa loob ng nakalipas na halos 3 dekada ay pinangasiwaan ng World Trade Organization ang pagpapatupad ng mga polisiya ng samahan at ang malayang pakikipagkalakalan sa pagitan ng mga bansa.
At bukod dito ay nagsilbing tagapamagitan ang organisasyon upang pagkasunduin ang mga bansang kasapi na mayroong trade dispute o pagtatalo sa usapin ng kalakalan. Siyempre, ito January 1. Ito talaga yung yung parang dito talaga na itatag ang World Trade Organization. Naalala ko dati nung bata ako, pinag-uusapan sa Araling Panlipunan, yung kung paano magkalakal yung mga sinaunang tao. Naalala yung mga barter, 'di ba? Wala pang pera noon, 'di ba? Yung mga pilak pa lang o kaya kung gusto ko ng sapatos, palitan ko ng manok, ganun-ganun lang. Pero ngayon meron na tayong World Trade Organization. Tsaka nakakatuwa dito kasi yung palitan ng kalakalan ng iba't ibang mga bansa, nagtutulungan sila kasi nakakatulong din to for our economic growth. Pero hindi natin mapagkakaila, may mga bansa pa rin talaga hindi gustong sumapi sa ganitong klase ng mga samahan. Though it is going to be beneficial for them. Katulad ng North Korea, yung Greenland, tsaka Turkmenistan. So isa pa rin sila sa mga tatlo silang bansa na talagang na tinitignan ay parang hindi pa rin talaga sumasali sa ganitong klase ng mga ng organization katulad itong World Trade Organization. Pero kasi kung iisipin mo, 'di ba? Napakaganda kung lahat talaga tayo may access sa kung ano yung meron din yung ibang mga bansa na makakatulong din naman sa atin. So, yun yung sinasabi nila, it is really beneficial. Palitan tayo. Hindi naman tayo nagnanakawan. Magpapalitan naman tayo. Magiging beneficial yung meron kami para sa inyo. Yung sa inyo rin naman para sa amin. Diba? Yung reach, kumbaga, mas malawak yung reach. Kasi naiisip ko, di ba, di ko lang sure kung ano yung mga products. Pero sa Japan, parang every prefecture, di ba, meron silang sariling product na doon nila, yung, yun yung binibenta nila doon sa may lugar na yun. Na parang ganoon din yung on a larger scale naman. Bawat bansa parang ganoon. Kunyari tayo, top producer ng ganitong klaseng product, di ba? Saging, ganyan. Pwede nating mai-export sa iba, kikita yung bansa natin. Kaysa naman sa parang yung mga ang dami nating tinanim tapos wala naman bumibili kasi sobra-sobra para dun sa atin na nakonsume natin. Kaya kapag ka-part ka ng ganitong mga organization, kumbaga parang kasi ewan ko may internet na noon, 1995. Meron na. Meron naman internet pero hindi pa widely used. Pero kumbaga ito yung network ng mga seller para kumbaga madali nilang maiabot sa iba pang mga tao yung produkto nila. Oo, tsaka yung benefit nito sa kada countries na mag-share kayo ng resources kasi may mga needs din, for example, sa Asia may mga needs din tayo na kailangan din natin sa ibang mga countries. Kaya importante rin to kasi yung significance din nito is yung ma-reduce nga yung mga taripa when it comes to trading, yung mga tax ng pagpapalitan, tsaka yung mga quotas. So it's beneficial sa mga countries na involved dito kasi katulad na nabanggit mo, it's beneficial sa economic impact, kumbaga, di ba? Kumbaga, pagtutulungan ng mga bansa rin. Tsaka hindi rin natin may iwasan na kahit ganito yung produkto, specialty na product ng isang bansa, kukulangin pa rin Like, for example, tayo sa Pilipinas, di ba? Marami tayong produkto na bigas. Pero may mga pagkakataon, tayo mismo, nagkukulang tayo ng bigas, kaya nag-aangkat tayo sa iba nating katabing mga bansa, di ba? Thailand, Malaysia. Kailangan natin talaga ng connection. At mas maganda dito, well-regulated talaga yung pagte-trade. Hindi ka mamahalan ng ibang bansa dahil hindi kayo masyadong close or hindi dahil friends kayo, mura lang yung ibibigay sa inyo na presyo. So, dahil well-regulated nga yung binibigay na rules itong World Trade Organization, magbe-benefit lahat ng bansa. Totoo. Yun naman yung importante sa atin talaga. Kumbaga, magtutulungan tayo, di ba? Kaya nga siya isang malaking klase ng organization. So, wag rin tayong madamot sa mga resources na meron tayo. Kasi, kumbaga, palitan nga siya di ba? So, nakakatuwa na at least nagkaroon tayo ng ganito. Nagkakaroon tayo ng mga access nga dun sa mga bagay. Siguro, kung wala tayong mga ganitong klase ng mga World Trade Organization, ang hirap. Even yung phones natin, di ba? Parang ang laki ng contribution ng iba't ibang mga bansa para ma-produce yan. So, kung walang ganun, feeling ko mas mahal pa yan. Kung mahal na siya ngayon, mas doble pa yung presyo niyan. Kasi kukuha sila sa iba't ibang mga bansa, hindi naman isang bansa lang yung nagmamanufacture. At baka hindi tayo makatikim ng ibang produkto galing sa ibang bansa kung walang WTO. Sa mga factory. Kaya nung kailan lang, di ba kasi nung bumuo ako ng PC, although kasi pagka tumingin ka ng mga presyo ng mga parts sa ibang bansa, mas mura talaga. Kaso, mas maganda, doon ka pupunta ka pa sa ibang bansa. Kaso mamasahe ka pa. Mamasahe. Pero kasi pag kunyari, pwede ka umorder sa ibang bansa, tapos papadala mo ito. Ang problema na, may mga taxes lang talaga na
Yun lang ang problema. May mga taxes na kailangan bayaran na halos nagiging ganun din yung presyo. Pero sana nga mas madali, no? Mas madali kumuha ng mga produkto galing ibang bansa. Kasi nga, may enjoy mo yung parang kunyari, ito yung product na specialty ng isang bansa. May enjoy mo kahit nasa kabilang, hindi ka taga doon. May experience mo kung ano yung mga produkto nila na hindi ganun ka bigat sa bulsa. Oo. Ang laki na nitutulong ito para mag-improve ka rin bilang isang bansa. Pag ay nakita mo ang ganda ng product nila, baka pwede rin namin gawin. So parang nagkakaroon ng competition pa rin siya. Pero magandang klase ng competition kasi yung para sa improvement ng mga produkto yung nagiging competition. So parang maganda rin talaga yun na may mga palitan kasi makikita natin ano ba yung kulang sa atin na meron sila. Ano yung kailangan natin i-improve. Yun lang palitan ng maganda. Huwag lang yung palitan ng mga sakit. Yan, Yun lang. Kasi pag malamig, malamig yung panahon, lamig Pag malamig yung panahon, marami talaga nagkakasakit. At isa sa madalas ngayon ay yung common colds. Very common, lalo na sa mga bata. Kaya ngayong umaga, tatalakayin natin ang iba't ibang respiratory diseases in children. Kasama ang ating pediatrician na si Dr. Florabel Macanas dito sa ating Usapang Pangkalusugan. Alright, good morning po, Doc Florabel, and welcome to the morning po. Good morning, lagyan natin si Doc. And Doc, pag-usapan natin ngayon kasi nauuso talaga eh. Ang dami mga iba't ibang respiratory diseases sa mga, specifically po, sa mga bata. Ano-ano po ba itong dapat nating bantayan? Tama. So, dahil yung iba kasi seasonal, di ba? Lalo na kapag ngayon, January, medyo nasa cold season pa tayo. So, marami talaga mga viruses. And then, especially yung mga allergens, yung mga molds, dito nagpipik during sa mga cold season or cold months. Sa mga, siguro sa mga less, yung hindi masyadong malala po muna, yung mga allergies po muna. Kasi nabanggit niyo po yung mga molds. Saan po ba commonly nanggagaling? Kasi baka for the benefit of our viewers po, saan po ba pwedeng panggalingan yung mga common na mga molds na pwedeng maka-trigger ng mga allergies sa mga bata? Yung molds kasi, favorite nila, or very common sila nag-grow sa mga moist environment. Kaya nabanggit ko na very common sila kapag mga malalamig na season. Oo, kasi dyan yung moist, diba? Oo. So, yun. So, nalalanghap kasi yun. Hindi siya nakikita sa mata or microscopic siya minsan, or yung mga common na nagiging malaki din, like yung mga amag, yung common term na ginagamit natin. Actually, pag amag kasi doon, mga nasa tinapay, mga pagkain yun eh. Pero yung mga molds po na nakakapag-cause ng allergies, iba pa po ba ito? Oo, iba pa din yun. Usually, saan po ba itong mga, ano po yung dapat nilang bantayan o linisin na lugar na pwedeng prone tubuan ng mga amag na gano'n? So yung mga dump areas, pag meron tayong mga halaman sa bahay, kasi syempre yung soil nila medyo moist yun. Oo, tapos yung mga bata, mahilig silang may stuffed toys. So kaya dapat nililinis din yun, nilalabahan. Diba may mga bata na gustong-gusto nila kasama sa pagtulog yung favorite stuffed toy nila. And then syempre yung sa mga beddings din, yung mga punda ng unan, yun. Kutsyon din. Dok, matanong ko lang po, since dump areas, nakakatulong po ba ng paglago ng molds yung dehumidifier? Di ba may mga ganun po, Dok? Advisable po ba to na magkaroon tayo sa bahay natin kung merong tayong mga bata? Oo. Yun nga, especially during the cold months, yeah, according sa mga lung specialist, dapat advisable yung dehumidifier para mabawasan yung moisture na nasa environment. Hindi masyadong amagin. Speaking of respiratory diseases, ano po ba itong mga common na respiratory diseases sa mga bata po? So, depende yan sa age group, So, yung mga younger children, 5 years below, very common sa kanila yung tinatawag na acute bronchiolitis. Tapos, and then common din sa kanila yung pneumonia and then asthma. Sa acute
bronchiolitis. Ano po ba ito? Kasi parang medyo nakakatakot pakinggan, Dok. Kailangan talaga tayo mabahala sa ganito klaseng So yung bronchiole kasi it's part of the airway, Siyempre yung respiratory system natin nag-start siya sa nose, pababa sa trachea, and then yung bronchioles para kasi yung puno, 'di ba? Tapos magba-branch out doon sa lungs natin hanggang yung pinakamaliit, yung alveoli. Kaya nadi-divide siya into upper and lower respiratory tract. So yung bronchioles isa yun doon sa mga main na kumbaga tangkay, ng puno. Yan, oo. So pag sa mga bata kasi common trigger niyan is viral infection. So yung mga RSV, 'di ba, respiratory syncytial virus, para-influenza, yung mga adenovirus and rhinovirus, yun yung mga common na causative organism na maaaring maka-trigger ng viral infection. So ang nangyayari kasi dun sa daanan na yun ng hangin, nagkakaroon siya ng pamamaga. Tas minsan kasi nag-accumulate, nagpo-produce yun ng plema or yung mucus. So yun mga bata kasi hindi pa sila marunong maglabas ng plema, 'di ba? Dumahak. So naiipon yun sa daanan ng hangin, kaya nagpe-present sila minsan ng cough kasi yun yung trigger ng katawan natin para mailabas yung foreign 'di ba? Body, ganun. Gaya nun kung nag-produce nga ng plema. So, kailangan mailabas yun. Tapos, ibang bata, pag hindi nila masyadong nailabas yung plema, nahihirapan silang huminga. Mapapansin ng mga magulang na maingay yung paghinga ng bata. Wheezing. Oo, yung parang sumisipol. That's right. So, wheezing. Tapos, mabilis sila huminga. Tapos, ginagamit nila yung tinatawag nating accessory muscles of respiration. Pati yung ilong nila, kumaga, tinatawag namin nasal flaring. Oo. Dok, paano naman po malalaman kung yung ubo or yung sakit ng bata ay bronchiolitis na? Paano ko po madidifferentiate yun sa normal na ubo lang or yung ordinaryong ubo lang? Okay. Yeah, kaya pag nadidifferentiate siya dun sa clinical presentation and then sa history. Kaya yung mga doktor, pag dinala natin yung mga bata, maraming tanong, kailan nagsimula, paano nagsimula, gano'n na ba katagal, may iba bang mga simptomas na kasama, nilagnat ba, meron bang history yung bata ng allergy, gano'n. So typically kapag ang bata less than 2 years old, tapos first presentation niya na ubo, tapos sumisipol or yung wheezing nga na tinatawag, parang high yung suspicion natin na acute bronchiolitis siya. Lalo, wala naman tayo na illicit sa history or dun sa history ng bata na sa pamilya na wala naman silang allergy or yung atopic diseases gaya ng allergy, asthma or eczema. So pag wala yun, parang hindi muna natin iniisip yung asthma sa ganong age group. Pero syempre kapag very toxic or sick looking yung bata, tapos sobrang mataas yung lagnat, yung iba, like hindi na mild yung presentation, we think about possible bacterial cause na ibang pneumonia. Pag sa mga viral causes, Dok, ano naman yung mga remedies natin? Viral lang nag-cause. So, usually kasi ang viral, we call that parang self-limiting or kusang nawawala. Pero kasi, yung typical nila milder nga sila kumpara kapag bacterial yung cause natin. So, ang magiging management is supportive. So, pag ang bata hindi naman nahihirapang huminga, pwede naman siya sa bahay. O kaya sa mga batang, yung mga younger kids, yung 2 years old and above, kung wala naman problema sila sa pag-inom, pagkain, so okay lang naman silang i-manage sa bahay. Pero kung napapansin ng ang mga magulang or ng mga caregivers na toxic looking or sick looking yung bata, nahihirapan ng huminga. So that's the time na kailangan na talagang dalhin sa doktor. Siyempre makikita na, titingnan na yung oxygen saturation. So pag bumababa na kasi yung oxygen saturation, indication yun na ma-admit sa hospital yung bata for oxygen management or supplementation. And then syempre kailangan din sa mga bata, ina-assess namin yung level of hydration nila. Kasi 'di ba kapag poor na yung fluid intake nila, food intake nila, mataas yung chance na ma-dehydrate sila and ayaw natin yun. Kasi mas magiging matagal yung recovery o kaya mas mag-worsen yung case nila. So yun yung mga importanteng binabantayan natin sa bata. Pero ngayon, Dok, kasi syempre papalit-palit tayo ng panahon, may init, tas biglang lalamig. Meron po bang mga nakukuhang allergies sa mga bata dahil dito sa weather naman natin?
Oo, yun nga. So kapag naman summer, 'di ba, kaya yung naglalabasan na yung mga pollens niyan. So yun naman ang kalaban ng mga batang may allergic history or family history. Dok, yung mga common na sinasabi is yung rhinitis. Ano naman po itong mga rhinitis na allergy? Okay, so yung allergic rhinitis, it's different naman. Yun, so it's a part of the upper respiratory tract pa din. So kapag may recurrent na kasi na episode na yung bata nagpe-present ng atching na atching, so sneezing, and then syempre nangangati sila, so they rub their nose, and then sa physical examination, meron tinatawag na allergic shiners kasi hindi sila masyadong nakatulog sa gabi. So usually nagigising yan or hindi makatulog, madaling araw, parang lagi silang puyat, So ayun. Luha-luha. Mga ganun. Pero pag ganun, Dok, sa mga bata, paano naman po ang management kapag ganyan? May mga over-the-counters po ba na pwede nilang i-take para sa allergies? Yeah, so meron tayo syempre yung una, yung antihistamine. Oo. Tapos yung mga decongestant para mabawasan yung nasal stuffiness nila or yung sipon. Kasi yung mga bata, di ba, nahihirapan silang huminga. So minsan, lalo na yung mga breastfeeding pa, pagbarado yung ilong, tapos nag-feed sila, hirap huminga. So better talaga ina-advise natin yung mga parents na gentle suctioning para maalis yung bara sa ilong para mas maayos na maka-feed ulit si baby. Dok, meron po akong tanong pala. May nabasa po kasi ako minsan na ang isa daw indication kung allergy or bacterial infection yung sipon or ubo ng bata ay yung kulay ng sipon or ng phlegm. Kapag may kulay daw po, bacterial or viral. Kapag naman daw po allergy, puti lang. Totoo po ba yun? Yes, oo. Pag nagkakaroon na ng kulay, medyo kasi, di ba, nagtitikan na yung mucus. Yung mucus secretion kasi, isa yun sa mga lateral immune response ng katawan natin. Kasi nga, di ba, yun ang unang point of entry ng mga microorganisms talaga, yung mga mucosal surfaces, yung mata, yung ilong, yung bibig. So, magpo-produce yung katawan natin ng secretions para ma-block yun or mapatay yung mga microorganisms na yun. And then kapag too much na or overwhelming na yung kailangan nilang i-fight off, hindi lang siya yung typical na allergies, diba? So, yan, mag-iiba na siya ng kulay kasi magiging mas more na yung secretions. Maging thicken na din siya. Yung iba minsan kulay yellow, green. Ibig sabihin po, ano na pala yun? Getting worse. Kaya meron din yung allergies din kasi kapag hindi naagapan or na-treat, magkakaroon siya ng tinatawag na secondary infection. Okay, pwede siya mag-lead sa mga... Pag may secondary infection, ano naman po pwedeng mangyari? Mga possible na risk kapag meron po nun? Okay. So, yun, mag-worsen yung symptoms and then mapapansin mo na hindi na nag-work yung mga typical medication na antihistamines or anti-allergy medication. Pero you think na parang kailangan ko nang mag-isip na bakit kaya binibigyan ko na siya nitong mga the usual anti-allergy medications pero hindi pa rin gumagaling or getting worse pa or kaya nagkaroon ng fever yung bata. So, yun, mag-entertain ka na ng diagnosis. Sa mga ganun, Dok, nagpapalit na po talaga tayo ng gamot. Mas tataasan po ka ba? na. Oo. Yun, kapag you're considering a bacterial cause, of course, kailangan mo na mag-antibiotics. Dok, sa mga iba naman ng mga namamaga-maga naman, kasi yung sinusitis naman, isa sa mga parang usually naririnig natin na isang pamamaga din pero sa sinuses naman, Dok, ano naman yung mga common remedies para sa mga bata na may sinusitis? At paano malaman kung sinusitis ba to? Rhinitis? Kasi iba't ibang itis pala eh. Kasi iba't ibang lugar yun, Dok, diba? So yung term kasi, yun yung nagpo-point out sila sa particular, like yung sa sinuses nga nabanggit mo. Rhinitis is general term dun sa nose. So, usually trigger din talaga sila ng allergy symptoms or kaya ng viral causes. So kapag kasi yung allergic rhinitis hindi siya na-treat agad or naagapan, syempre it will lead to a complication na so mamamaga na yung turbinates, yung mga sinuses. So pag namaga siya, syempre magna-narrow yung maging constricted yung daanan ng hangin and then you will produce more inflammation and more secretions. Dok, meron kasi ako nabasa one time na yung purpose daw ng mga sinus yata to regulate yung hangin na hinihinga natin. Ano naman po yung mga risk kapag ganito nga malamig po yung panahon tapos or damp or hindi humid or di ba dalawa po yung pwede, i-dehumidifier natin or humid.
Ano yung mga risk na pwede kapag masyado naman dry yung hangin naman na hinihinga? Oo. So, kasi yung daanan ng hangin, yung ilong natin, very vascular yan, na maraming blood vessels. So, kapag dry na siya, madaling magkaroon ng skin break dun sa mucosa. So, it will lead to bleeding, nose bleeding, or epistaxis na tinatawag. Kaya kailangan din pala, mahalaga din po yung humidifier. Ano? Okay naman pag sobrang dry naman. Yes. Dok, ito po kasi marami po ako nakikita na parents na ganito. Kapag yung anak po hindi makahinga dahil sa sipon, barado yung ilong, namamaga, nilalagyan pa ng mga menthol yung butas ng ilong para daw po lumuwag. Okay lang po ba yun, Dok? Actually, oo. Hindi siya advisable, kasi lalo na sa mga bata dahil yung kind of like a noxious or like a chemical, di ba, yung mga menthols na yun. Siguro sa adult, if it offers relief, pero sa mga bata, yung strong scent, di ba, can trigger. Yeah, oo. Yeah. Huwag pala dapat maglagay ng hindi advisable. Hindi lang yung menthol. Pwede sa isa, pati mga sa'yo, pwede na rin sa kanila. Yes. It's individualized. Oo. Lalo na sa mga bata kasi, di ba, mas fragile sila. Pero meron po ba tayong mga nasal spray na pang bata? Kasi may nakatry po ako, di ko alam kung pwede siya sa mga bata. Yeah. So those are the medicated ones. So yung antihistamine na common, 'di ba? So meron ding form na intranasal antihistamine plus may tinatawag na corticosteroid or para makatulong naman doon sa inflammation or pamamaga doon sa daanan ng hangin. At hindi ito makukuha, Dok, nang hindi kayo nagpapacheck up kasi nire-reset ka siya. Right. Kaya dapat magpapacheck up. Pero Doc, when it comes to ano nga po, yung na-mention natin kanina, sinusitis and rhinitis, ano naman po yung mga food na pwedeng makatulong ma-prevent to? May mga food po ba rich in vitamin C, mga ganyan? Ano pong mga ma-advise niyo po sa mga ganyan? Siyempre, hydration. Hydration is number one, di ba? O kasi important na to keep it moist para maprotektahan yung airways natin. And then, in terms of yung mga pagkain na rich in vitamin C, we advise them yung mga fruit juices, mga freshly squeezed na calamansi or orange will help. Tsaka mga strawberries, lalo na kung kumakain na ng solid food yung mga bata. Pwede naman pala sa strawberries, blueberries. Berries, no? Berries. Dok, sa mga bata, kasi may napanood naman ako, batang barado talaga yung ilong. Ginagawa niya, fina-flush nila ng saline solution. Safe po ba gawin yun sa bahay ng mga parents? So kapag well-trained na yung parents, and comfortable silang gawin, syempre as parent, medyo hesitant ka kasi parang i-spray mo or i-irrigate mo. Oo. So without yung proper knowledge and yung proper technique, so hindi siya advisable. Kailangan syempre alam nilang gawin properly yun kasi baka mag-create pa lalo ng obstruction. Pero kung meron na, halimbawa napacheck up na nila yung bata and they've seen a health professional and they've been taught by their doctors how to do it properly, guided naman sila, then yes. Pero may other forms naman tayo, like yung sa small babies, yung tinatawag nating nasal drops, no? And then gentle suctioning, yung mga syringe. Gentle lang, dito lang sa may bukana siya para lang matanggal yung mga obstruction kasi 'di ba kapag merong mga mucus natutuyo yun, nagiging obstruction or bara doon sa ilong. So pag nagpatak ka ng saline drops, makakatulong yun para matunaw and then suction mo konti, lalabas yung obstruction. So it will relieve them of the obstruction and then maayos na siyang makakahinga. And then sa mga older kids, marunong na sila gumamit ng spray, 'di ba? Yes. So yun, yung mga even adults, ginagamit din yun. Pero Dok, nung bata kasi ako, ito yung common na dinadahilan, so sinasabi ng mga magulang kapag may PE hindi po siya pwede kasi may asthma yung anak ko. Diba common din yun, Dok? Ano naman po yung ginagawa dun sa mga may asthma naman? Oo. So kasi diba exercise can induce asthma. Okay. Kaya ngayon sa guidelines namin sa pagtitreat ng mga batang may asthma, kapag meron na silang restriction dun sa mga ordinary physical activities, then maybe that's the time to step up yung category nila ng asthma and din yung management ng asthma. Kasi syempre, as much as possible, we don't want to hold our kids back doon sa mga activities for their age, lalo na if it's a secondary to a medical condition. At the same time, we don't want to put them at risk na sige lang, mag-PE ka lang. Tapos, and then tatawag yung clinic sa'yo kasi hinihingal siya. So, kapag ganun, as a parent, kailangan maging vigilant tayo sa anak natin kapag nag-complain
complain na sila na tumakbo lang, tapos napanting, nahihirapan huminga. Pa-check up agad natin yung anak natin para malaman kung kailangan na bang mag-start ng maintenance medication for asthma. Maintenance medication to. Kasi ako dati po may asthma ako, pero hindi ko naalala na may maintenance. Pero usually, nagdi-nebulize ako, Dok, pag di na talaga ako makakaya. Tapos naalala ko, para may steroids yung nebulizer na ginagamit ko. Sa mga maintenance po ng meds, ano po ba yung mga binibigay po ngayon sa mga bata na maintenance for asthma? Yeah. So, yung treatment kasi ng asthma, we have a controller and then a reliever. So, controller means once nagkaroon ka na ng acute episode ng asthma. So, yung fast onset siya, fast acting, para to open up the airway agad. Tapos, and then, at the same time, we have the reliever. That is, ang purpose ng reliever is to minimize or to prevent future acute episodes of asthma. So, halimbawa, kung madalas ka talagang inaatake, that's the time na kailangan mo ng makontrol yun. Hindi mo lang kailangan ng reliever na fast onset pero like short acting lang siya. So, kailangan mo na yung masustained, like hindi ka na like yun nga sa mga halimbawa yung meron silang exercise-induced asthma. So, nagbibigay kami ng maintenance with the low corticosteroids para hindi na ganon ka serious yung yung asthma exacerbation or malesen yung asthma exacerbation. In the same time, ma-minimize din yung nighttime symptoms na tinatawag kasi yung iba nga nagigising sa gabi, madaling araw. Doon sila inaatake, ubo-ubo, di ba? Hirap huminga. Dok, sinabi nyo kanina, control and relieve. So, hindi talaga siya gumagaling, no? Ha? Hindi talaga siya totally parang kinokontrol lang siya, hindi siya talaga yung parang Mawawala treatment yung sa asthma. kanya. Yeah, because asthma is a chronic disease. Kasi may naririnig tayo, di ba, parang okay na, magaling na ako sa asthma. So, pag meron ka po talaga nung kids ka, talagang kailangan kinokontrol siya kasi pwede na atakihin ka anytime. True. Pero doon sa mga frequent user ng mga inhalers, reliever po ba itong mga inhaler na ginagamit ng mga may asthma? Yeah, so yung newer medications natin ngayon can act both as a reliever and controller. Kasi meron na rin siya ng bronchodilator na tinatawag and then meron na rin siyang corticosteroid. Pero Doc, ato po curious lang ako kasi ang dami pong mga bata at mga matatanda rin ngayon na nagkakaroon ng asthma. Ang asthma po ba ay genetic? Nade-develop po ba ito paglaki? Or kailan po ba? Viral po ba ito? Paano po nagkakaroon ng asthma? So yung asthma kasi, yeah, you're right. May part yung family history. Kaya importante sa mga pediatricians, when we gather history, is we ask talaga yung tinatawag na atopic diseases. Yun yung nabanggit ko kanina, asthma, allergy to any foods or medications, pag may history ng ganun, and then eczema. So, may part talaga yung family history. And then, yung viral kasi, trigger yon. So, it's one of the triggers ko. So, ang bata kapag napasukan ng mga common colds, ganon, so, makaka-trigger yun dahil upper respiratory tract infection, di ba? So, dahil meron na nga silang, pamamaga doon sa airway, meron ng mga secretions, then syempre bababa na yon sa lower respiratory tract. And pag may existing na siya na asthma, that can trigger an acute asthma exacerbation. Ayun. Ito naman, Dok, ano naman po yung advice nyo para sa mga parents natin na may mga anak para makaiwas po sila or ma-manage yung mga respiratory diseases para sa mga anak nila? Okay. So, syempre yung avoidance talaga, lalo na kapag yung pinag-uusapan natin is yung mga allergy cause. Knowing the trigger and avoiding the trigger is of course primarily kasama yun sa ating management. And then, pag-manage ng symptoms, so kapag ang anak natin meron ng simptomas and they're not getting better with yung the normal na supportive management na binibigay natin, siguro yun nga, tapos kailangan na nating dalhin agad sa doktor para physically ma-evaluate yung bata and then to think kung ano yung diagnosis niya and then yung mabigyan ng kaukulang management. And then doon naman sa mga bata na talagang diagnose na ng mga doktor nila na meron silang sakit, be it allergic rhinitis or asthma, importante yung routine natin silang nadadala sa doktor for assessment. O kaya pag nagkaroon sila ng sakit, diba, dalhin agad nila sa doktor.
Huwag natin pagkait yung check-up para sa kanila. Kasi yung iba kakatipid, lalo kang mapapamahal eh. Kaya pag may nakakita tayo ng ganito, pa-check na natin sa mga doktor. At hindi yung ginagamit ng kapitbahay, gagamitin mo rin sa anak. That's true. Ni-refer. May referral. Magkakaiba. Referral? Oo. Ay, pwede to ginamit ng anak ko gumaling. Ginagamit din sa anak niya. Naku, iba-iba po tayo ng mga anak. Individualized treatment dapat. At saka, Dok, naalala ko pala, sa mga pagbabakuna din pala sa mga bata, no? Kasi, syempre, to common cold yun, kasabay niya, may mga flu na rin. Sa mga gantong panahon po ba, nagre-release na po ng mga flu vaccines this? Yeah, kaya meron din talaga tayong annual flu vaccines para sa mga bata. Kasi syempre, din sila, nagkakaroon din sila ng flu, and actually mas more pa nga dahil silang susceptible dahil sa kanilang developing pa na immune system. Sa iba, natakot po magpabakuna, lalo na sa mga pang-TB na bakuna. Ba't ako magpapabakuna ng TB? Baka magka-TB yung bata. So, Saka yung iba, Dok, sinasabi na parents, kaya daw sila natatakot. Kasi after bakuna, tsaka daw laging nagkakasakit yung anak. Kaya ayaw magpabakuna. Actually, ina-explain naman yon, di ba? Bago ibigay yung bakuna, yung what are the risks, and then yung mga side effects. And normal naman na magmamount ng fever yung iba. Oo, but Pero then it's within the normal naman 24-hour po period. Yes, and then we advise them na pwede namang magbigay ng paracetamol or ng gamot para to keep the child comfortable kapag after ng bakuna. Parang nag-a-adjust pa rin po kasi yung katawan doon sa mga bakuna. But that doesn't mean hindi siya effective doon. Oh, yes. Oo. So, huwag tayo magsa-self-medicate. Dok, naalala ko, sabi niyo kanina na yung mga viral infections, usually self-limiting. Yeah, oo. So, gaano katagal lang, Dok, pala, yun dapat hintay or yung time span na parang hindi na dapat mabahala. Pero pag lumagpas sa ganito katagal, kailangan na tayong humingi ng... Yes, so may mga red flags na tinatawag, or warning signs na when to bring our little kids to the doctor or to the emergency na. So yun nga, kapag napansin natin yung bata medyo nangingitim na, hirap na huminga, so hindi na yun manageable sa bahay, di ba? Lalo na kapag maingay na yung paghinga niya, kita na natin na yung effort niya. Yan tawag namin na severe respiratory distress. Kailangan na kasi wala naman tayong pansukat ng oxygen saturation sa bahay. So, better talaga na dalhin na yung mga bata na yon sa hospital. And then, yung sa pag dehydrated na sila, lalo na kapag may fever. Ayun. So, kapag not eating well, not feeding well, less na yung pag-ihi nila, those are signs of dehydration kasi sa mga bata. And then, of course, hindi na sila as active as before. Kumbaga, sleepy na sila, lethargic kung tawagin. Hindi na, yung alam mo yon, like minsan yung iba, dapat matamlay, o kaya hindi na nagigising or mahirap gisingin. So, yun na yung mga warning signs or red flags sa mga bata. Mindful talaga tayo. Yes. Tsaka, Dok, yung factor din pala, kapag sa household is may nagsusmoke, ano naman po yung mga pwedeng risk sa mga bata kapag may mga isang member ng family is nagsusmoke talaga? Yes, oo. So, definitely, actually, isa nga yan sa risk factor yung sinatawag na sa mga sudden infant death syndrome, lalo sa mga bata, maliliit na bata. Kasi nga, yung smoke, alam naman natin, especially second-hand smoke, diba? Nag-i-emit yun ng mga toxic fumes. And then, lalo na sa smaller kids, or bagong panganak, talagang hindi pa develop yung immune response nila. So, madali silang magkaroon ng mga respiratory symptoms. Talagang kailangan avoid talaga yung smoking sa bahay, lalo na may mga bata kasi it sticks to our clothing and dun sa mga so the clothing and then sa mga gamit. Kaya talagang doble ingat sa mga parents natin. That's Kasi para right. sa mga children. Oo. Kaya advice talaga, smoking cessation. Ayun. Ito naman po, Dok, may mga social media questions po tayo. Ito po ay question ni Jolina Ramos. Dok, ikokonsulta ko lang po sana. Dumugo po kasi ang ilong ng anak ko. Wala naman pong naging injury dahil kasama niya po ako that time. Bigla lang pong parang sinipon siya, tapos nung pinasinga ko po, may halong dugo. Hindi naman po nagtagal yon at hindi rin po naulit pa. Ano po kaya ang pwedeng cause po nito at mainam na test sa kanya? 7 years old po siya. Salamat po sa inyong advice. Okay, so para sa sudden or acute onset yung
pag bigla na lang sinipon yung bata. So, ano pa rin tayo, magko-consider pa rin tayo ng foreign body aspiration. Baka may nasinghot yung bata na nakapag-irritate sa nose niya. Pero kung wala namang ganun, yun nga, possible na dry lang yung air, kaya madaling na-injured yung mga blood vessels doon at nagkaroon siya ng nosebleed episode. Doc, another question from She or Shy Velasco. Doc, may mga mainam po bang home remedy kapag po kinakabag ang bata? Ang bunso ko pong kapatid na 6 years old, parang kinabag po. Maraming salamat po sa pagsagot. So, pag gano'n na yung bata, baka kasi medyo naparami yung kain. Oo, kaya importante talaga yung small frequent feeding and avoidance of large volume of food. Meron po ba silang pwedeng inumin yung mga bata na over the counter kapag kinakabag? Kasi masakit din po sa tiyan minsan, di ba? Yeah. Oo, usually kapag kaya importante na ma-monitor natin sila, no? So kapag benign lang naman or hindi naman masyado or kusa naman siyang nawala, hindi naman kailangang painumin. So minsan nakakatulong yung warm compress sa tiyan, ganon. But then of course kapag tumagal na, we don't want to take chances, better na dalhin na sa doktor kasi baka we're not dealing with kabag lang, di ba? Lalo sa tiyan yan and bata. And thank you, Doc. Dito naman po tayo, wala po kay Ed De Leon. Nakakaranas po ng sintomas ng beke ang anak kong 9 years old. May mga gamot po kaya na pwedeng over the counter para sa kanya. Medyo magana po kasi sa may panga po niya. Akala ko po simpleng lagnat lang. May nakalaro po pala siyang nagkaroon din po noon, kaya nangamba po kami. Salamat po sa inyong kasagutan. God bless po. Okay, so para sa moms or beke, pero hindi pa siya sure kung beke talaga yon. So it's better talaga na dalhin pa rin sa doktor yung bata, lalo na at infectious yon. So supportive din naman, like hydration, and then kung may lagnat, bibigyan siya ng gamot para sa lagnat. Wag po lagyan ng tina. Nung bata po ako noon, sa beke po ako, nilagyan po ako ng blue dito, yung tina. Ano nangyari? Hindi ko alam. Gumaling naman ako. Hindi ko alam kung dahil sa tina. May mga ganun nga. Mga kapitbahay namin ganyan din eh. Gamit tina. Kaya alam na alam mo pag may beke eh. Oo, may blue Nakamarka. Di ba yung kulay din? Hindi, para lang malaman, para hindi Para lang siguro nga. Kala ko dati symptoms yun eh, na magiging blue. Yung pala may nilalagay siya. Puti na. Thank you so much po, Doc Florabel. Doc, baka may gusto po kayong batiin ngayong umaga. Yan. So binabati ko ang mag-ama ko, si Hilma Canas and Gian Macanas, yung mami ko sa Calgary, Canada, sa mga kaibigan ko rin, mga nurses and doctors, and the Department of Family and Community Medicine sa UST. Yeah. Good morning po. Good morning. Thank you so much once again, Doc Florabel. Thank you, Doc. At this point, dumako naman tayo sa ating Kristiyano drama. Tunghayan natin ang kwento ng matuwid na pulis na si Chris. Kasabay ng kanyang pagganap sa tungkulin ay ang paggawa ng mabuti sa kanyang kapwa sa abot ng kanyang makakaya. Pero nang siya naman ang mangailangan, sino kaya ang tutulong sa kanya? Panoorin natin. Tulong! Tulong! May magnanakaw! Hoy! Yung bag ko! Hoy! Hoy bata, imbis na pag-aaral nila ito, pag nanakaw ginagawa ko. Sir, hindi nyo ako nintindihan, sir. Tara, at samahan niyo ako sa araw na ito. Ako nga pala si Chris at isa akong pulis. Masaya akong ginagampanan ng aking tungkulin. Sa bawat araw na ginawa ng Diyos, samot-saring kwento ng tao ang naririnig ko. Sa aking pagsiservisyo, may ilang mga tao at kwento ang tumatak sa akin. Oh, isa na nga dito si Mangboy. Naku, huwag kayong magpapadala sa mga ngiti ng lalaki na yan. Dahil sa siyang masamang asawa. Biruin niyo ba naman? Sinasaktan niya ang asawa niya at bukod dyan, mesinggero din yan. Wala siyang inuuwing pera para sa pamilya niya. Napupunta lang lahat sa pambili ng alak at pagsusugal. Dito ka lang pala. Maghapon kitang hinahanap.
Andyan ka, papakasarap ka. Samantalang kami na anak mo. Walang maulam, walang makain. Ganyan ka. Hindi ka ba naawa sa amin? Uwi ka na nga niya mo. Ako nangyari sa bahay. Kasama ng mga anak mo. Ang sabi ko sa inyo, lumayas na kayo. Wala akong pakialam sa inyo. Nangya ka talaga. Wala kang kwenta. Paano ko nalaman? Siyempre, isinumbong siya sa akin ng asawa niya. Ay, teka nako. Ito naman si Aling Bebang. Huwag kayo basta magtitiwala dyan. Nakita ko yan, dinaraya niya yung bumibili sa kanya. Kaya nung araw na nakita kong ginawa niya yon, pinalaan ko na agad siya at nagsabihan. Ayoko pa naman sa lahat ay yung mandaraya at mapanlamang sa kapwa. Yan naman si Boyet. Kala niyo pagka-bite-bitin. Isang araw nakita ko yung may ginagawang kalokohan sa kotse. Mabuti na lang naagapan ko. Kundi, baka mas matindi pa yung ginawa niya. Sa totoo lang, tibirong maging pulis. Malapit ako sa trahedya at marami din akong dapat na pakisamahan. Oh, Sir Chris, buti naman at gising na kayo. Buyet, pakitawag mo naman si Doc. Opo, Ma'am Boy. Nako, Chris, ano na? Kamusta na yung pakiramdam mo? Oo nga, Sir Chris. Nagulat kami nang bundol ka na sa sakyan kanina. Kaya nga po, pabuti na lang nadala niyo ko sa ospital. Mang Boy, Aling Bebang, salamat po. Nako, ano ka ba naman, Sir Chris? Itong ginagawa namin, baliwala to kumpara sa ginawa mo sa amin, sa pamilya ko. Naalala mo ba nung isinumbong ako ng asawa ko sa'yo? Yun yung araw na hindi ko makakalimutan. Imbis na dalhin mo ko sa presinto, pinakinggan mo muna kaming dalawa ng asawa ko. Mang Boy, utos po ng Diyos na mahalin natin ang ating asawa. Pataling ko ipagpatuloy nyo lang po ang pag-iisang mabuting asawa upang maikat nyo si Mang Boy upang maging mabuting ama. At pwede ba, Mang Boy, tigilan nyo na ang bisyo nyo? Walang mabuting patutunguhan niya ang bisyo nyo. Tignan niya asawa nyo. Nasasaktan nyo na. Opo, sir. Susundin ko po yung mga payo nyo. Mahal, patawad sa mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Sa awat tulong ng Diyos, sisikapin kong maging isang mabuting ama at asawa. Pangako, hindi ko na uulitin yung mga ginawa ko sa'yo. Aling Bebang, Aling Bebang, nakita ko po yung ginawa niyo kanina. Ano yun, sir? Wala akong ginawa. Pinagpalit niyo, di ba? Masama yun, Aling Bebang. Pandarayos sa kapang ginagawa niyo. Eho, pasensya na. Ako lang kasi ang nagpapaaral sa apo ko. Kaya sa kagustuhan ko kumita ng malaki para sa pangmatrikulan niya. Oo, ganito na lang po, Aling Bebang. Dadaan po ako dito palagi para i-alok ang paninda ninyo. Upang nuwayin po niyo. Huwag niyo lang pong ulitin, Aling Bebang, ha? Basta tandaan niyo po palagi, ang mapagtapat sa kaunti ay mapagtapat din po naman sa marami. Miksi lang po ang ating buhay, Aling Bebang. Kaya habang may pagkakataon pa, gumagawa tayo ng kabutihan. Pasensya na, sir, hindi ko na po ulitin. Salamat po. Mang Boy, pupunta na din daw po yung doktor maya-maya. Pasensya na po dahil medyo narinig ko po usapan po ninyo. Nais ko din po sana magpasalamat sa Chris.
Dahil noong Solven Boy pa po ako, hindi po kayo nagdalawang isip na paglaanan po ako ng oras para kilalanin po ako. Ano mo pangalan mo? Boy po, sir. Pag magalan, hindi kita huliin. Pero bakit mo ba ginagawa yan? Napipilitan lang po ako gawin to, sir, para hindi ko po maramdaman ng gutom. Ako na lang po kasi ang bubuhay sa sarili ko. Nagkakamali ka, boy. Nabubuhay tayo sa awa ng Diyos. Hindi sa parang na alam nating mga tao. Pero simula ngayon, mag-aati na tayo sa bangko, wala pagkanin. Okay ba yun sa'yo? Talaga po, sir? Naku, salamat po. Wala yun. Pasalamat tayo sa Diyos. Basta huwag mo nang ulitin yun, ha? Opo, maraming po salamat, sir. Patawad po. Pakabait ka. Maraming salamat po sa kabutihang tinuro niyo sa akin, Sir Chris. At magkaroon ng takot sa Diyos. Mang boy, aling bebang, Oyet, walang anuman ho. Naalala ko tuloy, nagsisimula pa lang bilang isang pulis. May isang binatang snatcher ako inabol noon. Talagang nagpabago na aking pananaw sa buhay. Sinikap kong habulin siya noon. Doon ko nalaman na nagnakaw siya dahil nais niya lamang na makabili ng gamot para sa kanyang lola at sa pambayad ng matrikula niya. Sabi ko, ako na ang bibili ng gamot ng lola niya. Ano bang pangalan mo? Buboy po, sir. Oh, wag mo nang ulitin yun, ha? Magpakabait ka. Pasensya na po, sir. Hindi ko naman po naayos na gawin yan, tsaka may mga bayarin po kami sa eskwelahan. Pasensya na po, sir. Para sa'yo. Sir, di na po, sir. Sige, tanggapin mo. Malaking tulong to. Di bale, tutulungan kita pang matrikula mo. Okay, pati pagkain mo. Bibigyan ko kayo, ha? Sige. Salamat po, sir. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito. Sige, pakabait ka, ha? Pagkatapos nun, hindi na kami muling nagkita pa. Nabalitaan ko na lang na may umampo na sa kanya at pinag-aral siya. Ay naku, sana tulad namin nakinig din siya sa mga payo mo, Chris. Excuse me po, ako nga po pala si Doc Chavez. Gusto ko lang po sabihin na maayos naman pong vital signs ng pasyente. Kailangan lang po, mainom niya ng regular ang nireseta ko po sa kanyang gamot. Huwag na po kayo mag-alala. Sa mga gastusin po dito sa ospital at sa mga gamot, sagot ko na po ito. Total may utang naman po ako sa kanyang gamot dati. Sir Chris, ako po to si Buboy. Doktor na po ako. Buboy, ikaw na ba yan? Nakakatawang isipin na nasa maayos ka ng kalagayan ngayon. Natutuwa din po ako makita kay Sir Chris. Salamat sa Diyos kinasangkapan kayo upang matuwid ang aking mga lakad. Pinakisamahan niyo po kami masasama upang ipakita sa amin ang mabubuting gawa. Walang anuman yan, Buboy. Awa ng Diyos, pinagtagpo-tagpo tayo. Sir Chris, dadalawin ko po ulit kayo mamaya at magdadala po ako ng mga pagkain. Sa ngayon po, kailangan ko po munang umalis eh. Magsasagawa po kasi kami ng libreng medical mission. Sige, Buboy. Esther, Doc Chavez, mag-iingat kayo, ha? Salamat sa Diyos. Bilang isang pulis, alam kong maraming masasamang tao akong makakasalamuha. Ngunit sa awat tulong ng Diyos, sinikap kong makisama at maging isa sa kanila. Sa mga taga-kalye, nakisama akong parang taga-kalye. Sa isang ina, nakisama akong parang anak. Sa mag-asawa, naging taga-payo ako. Ngayon, masaya akong makita silang lumalakad na malinis at maligaya dahil nasusunod nila ang mga kautusan ng Diyos. Nawa ay bigyan pa ako ng kalakasan ng Panginoon upang makapagpatuloy na magtapat sa aking propesyon. At higit sa lahat, upang magampanan pang aking tungkulin bilang anak niya na may kamalayan sa kanyang mga kautusan. Sapagkat bagaman ako ay malaya sa lahat ng mga tao, ay napaalipin ako sa lahat upang ako'y makahikayat ng lalong marami. At sa mga Hudyo, ako'y nag-aring tulad sa Hudyo, upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan, upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga walang kautusan, ay tulad sa walang kautusan. Bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo, upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Sa mga mahihina, ako'y nag-aring mahina, upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay, ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao, upang sa lahat ng mga paraan, ay mailigtas ko ang ilan.
Unang Korinto 9:19 hanggang 22. Dito natin masasabi no, na ang paggawa talaga ng mabuti, hindi magbubunga ng masama. Kasi dito sa kwento, no, yung mga taong natulungan niya before, siya rin din yung mga same people na tumulong sa kanya nung nangailangan naman siya. Pero dapat kasi ang iniisip pa rin natin na kapag tutulong tayo sa kapwa, huwag natin iisipin yung ganti, di ba? Gumawa tayo ng mabuti sa lahat nang wala tayong hinihinging kapalit. Pero dito kasi pinakita na yung mismong paggawa niya ng mabuti, nakahikayat pa siya ng mga ibang tao. Kasi yung paggawa natin ng mabuti, it's one way din na makahikayat tayo sa mga tao na without saying anything, di ba? Through our actions na hindi naman natin dinadaldal, ginagawa natin. Katulad din ang tinuturo sa atin, di ba, na yung pagkakaawang gawa, di ba? Hindi yung pwedeng maawa ka lang eh. Maawa, ay nakakaawa, tapos didedmahin mo na. Dapat yung best way is gumawa ka ng paraan para matulungan yung tao. Kaya ang gandang reminder sa atin ito na yung paggawa ng mabuti is dapat talaga ginagawa natin siya sa lahat. Na lagi natin pinapractice din, di ba? Tsaka patunayan natin na may natututunan tayo. Hindi lang dahil sa nakikinig tayo, di ba? Tapos magaling tayo magsalita, ay ganito dapat. Pero ikaw naman, yung pamumuhay mo, hindi naman nakikita doon kung may natutunan ka talaga. Parang baliwala rin, di ba? Mas maganda na kung ano yung lumalabas sa bibig mo, yun din yung nakikita nila na ginagawa mo na mabuti dapat. Kasi mamaya, hindi man pala maganda yung sinasabi mo, tapos yung nari nakita sa'yo, hindi rin naman mabuti. Kaya dapat yung loob natin muna, yun yung aayusin natin, yung mga pinapasok natin sa sistema natin, yung mga pinapakinggan natin, para yun din yung lalabas sa atin. Saka makikita rin dito, kasi 'di ba pulis si Kuya Chris, makikita mo dito na yung power niya bilang pulis, hindi niya inabuso. Ginamit niya yon para mas makagawa siya ng mabuti sa kapwa-tao. Talagang public service yung pinapakita. Instead na ipakita niya na, ay magaling ako yung pulis, ako yung susundin niyo. Siya nagpakita siya ng awa, nagpakita siya ng mabuting gawa, and in return, mas malaki yung naging impluwensya niya sa kapwa-tao niya. Tsaka yung isa doon sa mga napanood natin sa K-drama, yung hindi siya marunong magkandili sa pamilya niya. Pinapabayaan niya yung asawa niya, yung mga anak niya. Pero dapat pakita natin yung pagmamahal natin dun sa sariling pamilya natin, di ba? Dahil bilang mga mapagmamahal o pagmamahal sa mga batang wala ng mga magulang na nag-aalaga. Isang institusyon sa bansang Paraguay ang matiyagang nangangalaga sa kanila. Mula sa isa ay unti-unting dumami ang mga batang kanilang inaalagaan. Dumating ang pagkakataon na sila ay kinakapos na rin para matustusan ang pangangailangan ng mga ito. Subalit ang kanilang suliranin ay natugunan sa awa at tulong ng may lalang. May 16 na taon na mula nang maitatag ang Hogar de Niños Casa de Misericordia na isang bahay ampunan. Sa ilalim ng pangangasiwa ng isang grupong relihiyoso ay naitayo ang nasabing institusyon sa hangaring mabigyan ng matutuluyan at ng edukasyon ang mga batang pinabayaan na ng kanilang mga magulang at pamilya. Y así empezó. Con una niña, luego vinieron otros, 3 hermanitos, y así empezaron a sumarse los chicos. Y empezó el hogar. Sa kasalukuyan ay may 12 kabataan ang kanilang inaalagaan. Ayon kay Ginang Antonia, ang tumatayong namamahala sa institusyon, ang mga batang kanilang kinukupkup ay may kanya-kanyang mapapait at nakalulungkot na karanasan. Hay chicos que sus padres están en la cárcel, otros sus padres están en las adicciones. Entonces, ¿qué hace la justicia o el gobierno? La Secretaría de la Niñez agarra a estos chicos de la calle, le agarra del lugar donde están y les trae a este lugar donde pueden estar a salvo. Nakapananatili man ang nasabing ampunan, subalit malaking suliranin para sa kanila ang pondo para sa pangangailangan ng mga bata, lalo na ang pagkain. Dala na rin ng pandemya, nabawasan ng malaki ang dumadating na tulong sa kanila. Yo creo que fue Dios el que mantuvo este hogar y sigue manteniendo, porque ayuda del gobierno no tenemos. Y es Dios a través de personas que vienen, traen alimentos, ropa, juguetes, y así se mantiene este hogar, gracias a Dios.
Para kay Ginang Antonia, malaking bagay na sa kanila kung mapagkakalooban sila ng mga dagdag na supply ng pagkain. La leche es lo que más se consume porque desayunan y meriendan, y sí o sí con leche, ya sea cocido con leche, ya lo esencial que es harina, para cocinar carne, aceite, fideo, arroz, hierba, azúcar, y las cosas normal de una casa, ¿verdad? Dahil MCGI Cares, agad na gumayak ang mga kapatid sa MCGI Asuncion, Paraguay upang ihatid ang pinagsama-samang tulong ng kapatiran sa Hogar de Niños. Isa sa mga pangunahing aral sa Members Church of God International ay ang paggawa ng mabuti sa lahat, walang pinipiling kulay, lahi o relihiyon man. Bukod pa rito ang pagpapahalaga sa mga bata na naaayon sa Biblia. Milyong salamat sa Diyos sa pagkakataong makagawa ng mabuti. To God be the glory. Napakalaking kabanalan, di ba? Kasi yung mga magulang nga lang na mapalaki nila ng maayos, ng may pag-ibig yung mga anak nila, kabanalan sa kanila yun eh. Paano pa kaya itong pagpapalaki mo ng mga batang hindi iyo, di ba? Bata na, kumbaga, pinanganak ng ibang tao pero ikaw yung nag-aalaga. Kumbaga parang puntos mo to sa langit eh. Kasi itong mga batang to, mga taga-langit ito, diba? At ginagawan mo sila ng mabuti. Kaya salamat sa Diyos dahil kahit sa maliit na paraan, nakatulong ang MCGI sa bahay ampunan na to na talagang kumukupkop at may malasakit sa ganitong klase ng mga bata na kailangan lalo sa ganyang mga edad, dyan nila mas kailangan yung pagkalinga para magkaroon sila ng magandang pundasyon, magkaroon sila ng magandang buhay sa hinaharap. Sure, yun yung nagiging problema minsan, yung early childhood. Kasi very important talaga na, kunyari, sa kabataan pa lang niya, nagkaroon na siya ng mga issues, previous traumas, kung ano-ano mga issues. Parang nadadala niya yung paglaki. At if ever na magkaroon siya ng sarili niyang pamilya, maipapasa yun. Tapos tuloy-tuloy na yung ganun generational na trauma or issues. Na kaya maganda talaga na pa-prioritize natin yung welfare nila. Kasi minsan parang nane-neglect kasi parang usually yung mga nabibigyan natin ng attention, yung mga ano lang, usually mga mahirap na pamilya, pero yung mga ulila, yung mga, specifically yung mga ganito, yung wala na magulang, mas kailangan ng attention nila kasi nga, syempre kailangan mo silang gabayan, wala na silang wala na silang mga magulang na magiging, kumbaga, models nila or yung mga magtuturo sa kanila habang lumalaki sila. Totoo. Pakitaan natin sila ng pag-ibig. Hindi man galing sa talagang magulang nila yung naramdaman nilang pag-ibig. Galing sa tao na kumukupkup ngayon sa kanila. At kahit sa ibang tao pa. Katulad ng MCG. That's right. Kaya salamat sa Diyos sa mga serbisyong nabibigay natin sa mga kapwa-tao natin. Kaya ngayon, this time naman, greetings and shoutouts naman tayo. Of course, we would like to thank Pag-ibig Fund. Mas malaki ang contribution, mas malaki ang ipon. I'm getting the Pag-ibig I deserve. Pag-ibig regular savings, top up na. Yan That's right. And Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Para laging malusog, masigla at malakas ang buong family, mag-Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy kaya sigurado kang high quality. Sigurado may complete nutrition ka everyday with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets. We would also like to thank Clary's Flower Shop, surprisingly beautiful. For your flower needs and requirements, order at Clary's Flower Shop through their Facebook page or at 0917-867-7477. Clary's Flower Shop is located at 0461 Sampaguita Street, Barangay Biklatan, General
Trias City, Cavite. Good morning sa aking nanay at mamsi. Hello, Ma'am. Good morning then, and thank you, Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout Ibardalaza Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you po, Ms. Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin. And to all women out there, it's time for your early breast screening. You may visit Asian Breast Center located at the 8th floor of Centuria Medical Makati, located in Kalayaan Avenue, corner Salamanca Street, Barangay Poblacion, Makati City. The center is open Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m. except holidays. To get the best level of care, you can book an appointment by calling their mobile number at 0917-127-3278 or send inquiries through email ask.abc@asianbreastcenter.com. For more details, you can visit their Facebook page at Asian Breast Center PH. The Asian Breast Center emphasizes that breast cancer is curable and treatments are affordable when detected and diagnosed early. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas magkita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!